Ginawa akong katulong ng babae ng asawa ko. Alas 7 na ng gabi, gaya ng nakasanayan, rinig na rinig sa kusina ang kalampag ng kawali. Abala si Alicia sa paghahain ng hapunan. 34 years old pa lang siya, pero kung titingnan mo ang kanyang mga mata, parang pasan niya na ang daigdig. Ang bigat, nakakapagod. Sa hapagkainan, masayang nagkukulitan ang mga anak niyang sina Alvin, 7 years old, at si Carmi, 5 years old. Sa kabilang dulo ng mesa, nandoon si Martin, ang asawa niya. Pero parang wala rin siya doon. Nakadikit ang mukha sa cellphone, tumatawa, at paminsan-minsay humahagik-gik habang nagtatype. Alam na alam ni Alicia kung sino ang kachat nito. Hindi lang isa, marami. Ilang beses na ba niya itong nahuli? Hindi na niya mabilang. Ilang balde ng luha na ba ang naubos niya? Ilang beses na siyang nagmakaawa. Pero sa huli, iisa lang ang laging sinasabi ni Alicia sa sarili niya. Magtitiis ako para kay Alvin at Carmi. Ayokong lumaki silang broken family. Ang akala kasi ni Alicia, basta magkakasama sa iisang bahay, buo na ang pamilya. Kahit na ang puso ng asawa niya ay nasa iba na. Pero hindi niya inakala na ang kanyang pagtitiis ay aabusuhin ni Martin ng sobra. Isang tanghali ng Sabado, dumating si Martin. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae, nasa 20s, maputi, amoy mayaman, at nakabihis ng maganda. Alicia, tawag ni Martin na parang walang mali sa nangyayari. Dito muna siya magla-lunch. Bisita ko. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Alicia, gusto niyang magwala, gusto niyang kaladkarin palabas ang babae. Pero natigilan siya nang makita niya si Carmi, ang bunso niya, na nakasilip sa pinto, takot ang mukha. Kinagat na lang ni Alicia ang kanyang labi at bumalik sa kusina. Ang akala niya hanggang doon lang ang pambabastos. Habang kumakain sila, pakiramdam ni Alicia ay hangin lang siya sa sarili niyang pamamahay. Siya ang taga-abot ng tubig, siya ang taga-sandok ng kanin. Nagtatawanan si Martin at ang babae na parang silang dalawa lang ang tao sa mundo. Nang matapos kumain, iniwan lang nila ang mga pinagkainan sa mesa. Alicia, pakiligpit na yan ha, utos ni Martin habang papunta sila ng babae sa sala para manood ng TV. Habang naghuhugas si Alicia ng pinggan, ang mga pinggang pinagkainan ng asawa niya at ng kabit nito, humalo ang luha niya sa bula ng sabon. Halo-halo ang nararamdaman niya. Galit, awa sa sarili, at matinding hiya. Maya-maya, lumapit ang babae sa lababo. May bit-bit itong manipis na jacket. Ate, sabi ng babae, isang tawag na parang sumaksak sa puso ni Alicia. Natapunan kasi ng sauce yung damit ko kanina eh. Pwede bang pakikusot na rin? Sayang kasi kung mamantsahan, mahal pa naman to. Napatigil si Alicia sa pagsasabon. Tiningnan niya si Martin na nasa likod ng babae. Nakatingin lang ito, walang imik, walang ginagawa. Sige na Alicia, dugtong pa ni Martin. Mabilis lang naman yan, isabay mo na sa nilalabhan mong uniform ng mga bata. Doon parang may pumitik sa utak ni Alicia. Na-realize ni Alicia ang isang masakit na katotohanan. Hindi pagmamahal sa anak ang pananatili sa ganitong sitwasyon. Tinuturuan niya lang ang mga anak niya na okay lang ang mambastos at okay lang ang bastusin. Kapag nanatili siya, baka lumaking tulad ng ama si Alvin. At baka isipin ni Carmi na ang tungkulin ng babae ay magpaalila kahit nasasaktan. Humarap si Alicia kay Martin at sa babae. Pinunasan niya ang kanyang kamay. Ubos na ang luha niya. Martin, basag ang boses, pero buo ang loob na sabi ni Alicia. Nagtiis ako ng ilang taon dahil gusto kong buo ang pamilya natin. Pero ngayong araw, ipinamukha mo sa akin na matagal na tayong sira. Huwag ka ngang madrama diyan, sagot sana ni Martin na naiinis. Hindi ako nagdadrama, putol ni Alicia. Nagising lang ako, hindi katulong ang pinakasalan mo, at lalong hindi ako magiging katulong ng babae mo. Aalis kami hindi dahil suko na ako, kundi dahil sa wakas, ipinaglalaban ko na ang sarili ko at ang kinabukasan ng mga anak ko. Bit-bit ang ilang damit at ang dalawang anak, lumabas si Alicia ng pinto. Walang lingon likod. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Kahit walang kasiguraduhan ng bukas, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi man niya alam kung paano magsisimula, alam niyang mas mabuti na ito kaysa manatili sa impyernong tinatawag niyang tahanan. Aral ng kwento: ang pag-alis sa sitwasyong inaabuso ka ay hindi pagsuko, kundi pagpili sa kinabukasan ng iyong mga anak.